Ginusto mong baguhin siya para mapabuti ang buhay niya. Pero sa ginawa mo, mukhang ito ang dahilan para mapasama siya at maging masama sa iyo. Kakayanin mo bang pakisamahan pa ang isang taong matagal mong pinangakong mamahalin kung ang kapalit naman nito ay paghihirap mo dahil sa maling pagtrato niya sa iyo? Hanggang saan ang kakayanin mo para makisabay sa pagbabago ng taong mahal mo? Si Efren ang bida sa ating kwento ngayon. Paano siya makikisabay sa pagbabago ng taong mahal niya? Makahabol kaya siya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Efren, 33 years old na. Magandang araw nga po pala sa inyo at pagpasensyahan nyo na po, itong sulat ko ay hindi masyadong maintindihan ang pagkakasulat. Nanginginig kasi ang kamay ko habang ginagawa ko ito. Nasa proseso pa kasi ako ng pag-aaral ng pagsusulat kaya sana ay habaan nyo po ang inyong pasensya. Hindi po kasi ako nakapag-aral tulad ng iba kasi maaga akong naulila sa mga magulang. Kaya kailangan kong unahin ang pagkain ko sa araw-araw kesa sa edukasyon. Sana'y hindi niyo ako husgahan sa pinili ko. Grade 1 lang kasi ang inabot ko at hindi ko pa ito natapos. Nakailang buwan lang ako noon bago ko itinigil mula noong parehong nawala ang inay at itay ko. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Naranasan kong matulog sa mga kariton sa palengke. Mga tulog na mababaw lang kasi kailangan kong maramdaman kung paparating na ang may-ari ng kariton na ito. Minsan kasi naranasan ko yung bugbugin ako kasi naabutan akong natutulog sa kariton nila. Walang laban ang batang katawan ko noon. Kaya nagdobling ingat ako sa mga lugar na pinagtutulugan ko. Meron din namang mga lilong akong tinatakbuhan sa looban ng mga palengkeng pinupuntahan ko at doon ay nagpapalipas ako ng gabi. Hindi rin ligtas dito, Papa Dudut, kasi kung may maliit kang perang hawak ay paniguradong kukunin ng mga masasamang tao doon. Akala ko nga noon ay magiging palaboy na lang ako habang buhay at tanging sa basura aasa sa pagkain. Pero sadyang mabuti ang ibang tao sa paligid ko dahil may isang matandang babae ang kumugkop sa akin. Inampon niya ako kapalit ng pagbabantay ko sa kanyang munting bahay dahil lagi itong napagnanakawan ng mga kasamahan din niyang squatter. Napakabait niya sa akin, kaya nga sobrang sumama ang loob ko noong mamatay ito dahil aksidenteng nabagok ang ulo nang madulas ito sa palengke isang umagang umuulan. Naiwan sa akin ang tirahan niya at may konting perang nagamit ko para makapagsimula. Sinubukan kong magbenta ng fishball gamit ang perang yon. Pero nalugi din dahil panay ang utang ng mga taga roon sa amin na sa huli ay hindi rin ako binayaran. Nagpa siya akong magtrabaho sa palengke at umextra sa mga construction. Doon ko na nga rin nakilala si Juliet. 24 years old at tagalines ng paa ng mga manok. Pareho kaming ulila sa mga magulang at dahil doon ay nakapagpalagayan kami ng loob hanggang sa maging kaming dalawa. Hindi rin ito nakatapos ng pag-aaral pero mas mataas ang inabot nito. Natapos niya ang high school pero hindi na naipagpatuloy ang kolehiyo. Napakabait niya. Napakaganda at hindi mahirap mahalin ang katulad niya. Kaya nga sobrang saya ko. Akala mo nanalo ako sa loto kahit na hindi tumataya nang sagutin niya ako. Oh, malalim na naman ang iniisip mo dyan ah. Ay, hindi naman. Bakit nakatulala ka na naman dyan? Wala naman. Iniisip mo bang babayaran natin sa kuryente? Hindi. Sa tubig? Alam mo namang libre ang tubig natin dito sa lugar natin. Ano nga iniisip mo? Ikaw? Oh, bakit ako? Wala lang. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo.
Swerte rin naman ako sa'yo eh. Napakabait mo. Masipag at may muscles pa oh. Pawak nga. Para namang nakakaloko to eh. Alam mo namang namamagayan dahil sa kabubuhat ng repolyo at hindi sa muscles. Pinapagaan ko lang ang loob mo, ano ka ba? Alam ko naman kaya nga swerte ko sa'yo kasi para kitang gamot. Tinatanggal mo ang sakit na nararamdaman ko. Pauwiin mo yan. Ang corny. Pero seryoso ko. Ang swerte ko sa'yo. Di ko lang alam kung bakit ako ang pinili mong mahalin eh. At bakit naman hindi? Alam mo namang marami nagpaparamdam sa'yo sa palengke. Kahit alam nilang tayong dalawa na sige pa rin sila ng sige sa pandidika sa'yo. Nakakabastos na eh. Hayaan mo yung mga yun. Ganun lang talaga yung mga yun. Walang magawa. Tsaka kahit ano naman ang gawin nila. Hindi ako mapupunta sa kanila kahit lumuhod pa sila sa pinakuloang tubig. Talaga? Oo naman. Magtiwala ka. Kahit na hindi ako nakapag-aral, hindi marunong magbasa o magsulat ng maayos? Oo. Ikaw ang pinili ko kasi mabuti ang puso mo at hindi dahil sa pinag-aralan mo. Talaga? Ikaw ba tanggap mo ko kahit ganito lang ako? Tinanong mo pa talaga? Gusto ko marinig yung sagot mo. Oo naman. Lahat ng tungkol sa'yo tanggap ko at mahal ko. Mahal kita. Pinakamamahal kita. Sa mga ganitong klaseng pag-uusap ay mas lalo akong nabubuhayan ng loob para ipagpatuloy ang pagising ko sa pang-araw-araw. Para maiparamdam kay Juliet kung gaano ko siya kamahal. Nag-live-in na nga kami noong unang 3 buwan ng relasyon namin kasi gusto ko na siyang makasama sa iisang bubong. Yung mapagsilbihan siya sa araw-araw mula pagising niya sa umaga hanggang sa pag-uwi niya galing trabaho. At syempre, ang makatabi siya sa iisang kama at sabay kaming mananaginip sa magandang buhay. Wala na akong ibang nakikitang babaeng gusto kong makasama kundi siya lamang. Kaya nga sobrang takot ako sa tuwing may ibang lumalapit sa kanya. Lalo na kapag alam kong mas higit ang mga ito kaysa sa akin. Mula sa itsura hanggang sa laman ng utak. Pero sa tuwing sinasabi niya sa akin na wala lang ang mga yon at ako ang mahal niya ay nawawala kahit papaano ang takot ko. At para nga mawala ang pangamba ko ay umalis si Juliet sa palengke at naghanap ng iba pang trabaho. Sa kabutihang palad ay natanggap siya sa isang lumang bentahan ng mga damit na pagmamay-ari ng isang Bombay. Puro babae ang mga kasamahan niya at doon ay medyo napanatag naman ako. Sa gabi tinatapos ko ng maagang trabaho ko para masundo siya. Medyo may kalayuan kasi ang pwesto niya sa palengke kaya kailangan kong mamasahe. Konting sakripisyo lang kumbaga para sa taong mahal na mahal mo. Naging ganito ang ganap sa aming buhay na dalawa. Ako sa palengke at minsan sa construction. Tuwing linggo kapag day off namin ay namamasyal kami kung saan-saan. Lagi kaming may baong ulam na niluluto para mag-picnic at makaiwas sa malaking gastos. Uuwi kaming laging masaya para kinabukasan ay handa na naman kami sa buhay pagtatrabaho para sa aming kinabukasan. Nagsisimula na nga rin kaming mag-ipon paunti-unti. Balak na kasi naming bumili ng ibang gamit. Gusto niya ng TV para makapanood naman daw siya ng teleserye na madalas ay pinagkwekwentuhan ng mga katrabaho niya. Hindi raw kasi siya makaintindi ng mga sinasabi ng mga yon, palibase wala kaming TV. Gusto niya rin ang radyo para makapakinig ng kanta sa gabi bago kami matulog. May radyo naman kami, yun nga lang bumigay na to. Kailangan mong laging iumpog at katukin para gumana. Kung sa kanya ay nag-iipon siya para sa mga material na bagay, iba naman para sa akin. Hindi niya alam na pinag-iipunan ko na ang pangpaaral sa kanya. Hindi man niya sabihin pero alam kong gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Sa kapapadudot alam kong mas maganda ang magiging kinabukasan niya kapag nakapagtapos siya tulad ng iba.
Gusto kong makamtan niya ang mga pangarap niya. At gusto ko nang maging maganda ang buhay niya. Kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, alam kong lahat ng gusto niyang bilhin ay mabibili niya. Lahat yon ay gusto kong makuha niya, kaya nagsumikap ako para makaipon ng malaki para mapag-aral ko siya. Wow, Efren! Ang dami mong ipon ah! Tinalo mo ko! Hindi naman. Marami rin naman yung sayo. Makakabili ka na ng TV na gusto mo at saka yung sapatos na nakita natin sa Divisoria. Mabibili mo na yung kulay blue at black, di ba? Di muna yung sapatos. TV muna tapos yung ibang kailangan natin dito sa bahay. Ikaw ba? Hanggang ngayon di mo pa nasasabi sa akin kung anong gagawin mo sa perang naipon mo ah. Lagi mo na lang akong binibitin. Lagi ka na lang basta ng basta. Kasi... Sabihin mo na sa akin para alam ko. Mamaya pang babae mo lang yan ah. Grabe ka. Ba't ko naman gagawin yun? Para saan nga yan? Ayoko na ng basta na sagot ah. O sige, aaminin ko na sa'yo. Ang ano? Nag-ipon ako para pang-aral mo. Pang-aral ko? Nakapagtapos na naman ako ah. Ng high school. Sapat na yun. Maganda naman ang trabaho ko. Pero mas gaganda yan kapag nakatapos ka ng kolehiyo. Parang di ko ata kaya. Masyado na atang huli kung ngayon pa ako mag-aaral. Hindi yan. Bata ka pa. Saka alam kong kaya mo ilampas yung mga kaklase mo kasi alam kong matalino ka. Huwag mo sayangin yun. Efren, hindi ko talaga alam ah. Andito lang ako. Susuportahan naman kita eh. Paano kung bumagsak ako? Sayang yung pera. Hindi ka babagsak. Sabi ko nga matalino ka naman eh. Paano kung di ko pala kaya? Matagal na rin nung huli ako nag-aral. Kinakalawang na ang utak ko. Di, langisan natin para gumana ulit. Ito naman ang lolo ko pa eh. Ikaw naman kasi, hindi ka bilib sa sarili mo. Ako, bilib na bilib sa'yo eh. Masyado ko nagtitiwala sa akin eh. Oo, naniniwala akong kayang-kaya mo yan eh. Ito na lang isipin mo. Kapag nakatapos ka ng kolehiyo, makakahanap ka ng magandang trabaho. Yung malaki ang sahod. Hindi mo na kailangang pahirapan yung sarili mo para makaipon at makabili ng mga gusto mo. Agad-agad mabibili mo na yung mga gusto mo sa isang sahod lang. Efren. Juliet, oras na para maniwala ka naman sa sarili mo. Ikaw lagi mo sinasabi na may tiwala ka sa akin. Naniniwala ka na kaya ko. Gusto ko, ganun ka rin sa sarili mo. Paano ka? Anong paano ako? Yung ipon mo. Alangan namang iubos mo yan sa akin. Kung maubos to, edi mag-iipon ulit. Alam ko namang hindi pa to sapat para sa 4 na taon mo sa kolehiyo. Kaya magsisikap talaga ako. At tutulong din ako. Itong naipon ko, isasama ko dyan sa'yo. Di na muna ako bibili ng TV. Ibili mo na lang yan ng TV o kung ano man ang gusto mo. Ipon mo yan eh. Itong ipon ko, para sa'yo talaga to. Bakit pa ang bait-bait mo? Kasi, mahal na mahal mo ko. Totoo. Mahal na mahal na mahal. Triple mo yung sinabi mo at ganun ang nararamdaman ko sa'yo. Tama na kada drama. Ayusin na natin tong pera natin at di magandang nakakalat sa sahig. Bukas, hindi mo na ako papasok sa palengke para masama kita sa school. Titingin tayo ng gusto mong kurso. Kinabukasan nga ay nagpunta na kami sa kolehiyo malapit sa amin. Doon ay pinili niya ang kursong HRM. Gusto raw kasi niyang magtrabaho sa mga hotel. Sinuportahan ko siya kahit na hindi ko maintindihan yon. Inayos namin lahat ng kailangan. Pabalik-balik nga kami sa bahay at sa kolehiyo na yon kasi nga may mga pinakukuha sila sa amin. 2 araw naming ginawa yon kasi may mga kailangan pa itong balikan sa dati niyang eskwelahan. Halos siya na nga ang nakikipag-usap at pumipirma sa lahat kasi wala akong maitulong kundi ang mag-abot lamang ng pera. Wala kasi akong maintindihan sa mga pinag-uusapan at proseso nila. Nang matapos na ang kanyang enrollment ay nagpunta na kami sa Divisoria para bumili ng gamit niya. Simpleng mga notebook lang at ballpen. Saka na raw bibili ng iba kung may sabihin ang guro niya. Nakita ko ang tuwa at kasabikan niya
Kaya naman masayang masaya ako. Tama ang desisyon kong mag-ipon para sa kanyang pag-aaral kasi alam kong ito ang magpapasaya sa kanya. Noong nagsimula na siyang pumasok ay nakita ko ang kaba nito. Hinatid ko ito pero hindi na kasi ako pwedeng pumasok pa. Hanggang gate ko lang siya na ihahatid. Pinalakas ko ang loob niya at hinawakan ang namamawi sa lamig ng kanyang kamay. Inalikan ko ito sa noo at sinabi na kaya niya yon. Habang naglalakad ito papalayo sa akin ay hindi ko maiwasang maluha sa tuwa kasi sa wakas ay matutupad na niya ang pangarap niya. Konting panahon na lang ang kailangan. Pag uwi niya ng bahay ay panay ang kwento nito sa mga nangyari sa school. Tuwang-tuwa naman akong nakikinig. Para akong magulang na masaya sa narating ng kanyang anak. Maaga nga kaming natulog dahil maaga ang kanyang pasok sa trabaho. Mabuti na nga lang at pinayagan siya ng kanyang trabaho na kalahating araw lang ang pasok para makapunta pa sa eskwelahan. Mas maliit ang sahod syempre pero ayos lang. Ang sabi ko nga sa kanya huwag na niyang problemahin ang pera kasi nandito naman ako. Magsisikap ako. Marami na akong nakitang racket na kaya ko. Hindi ko palalagpasin lahat ng yon, masiguro lang na hindi siya mahinto sa kanyang pag-aaral. Nung tumagal ay nasanay na kami sa schedule naming dalawa. Madalas ay wala na itong oras para sa akin at naiintindihan ko yon dahil nag-aaral ito at nagtatrabaho. Kaya naman inuunawa ko lang siya kung sakaling mas gugustuhin niyang matulog kaagad pagkarating sa bahay. Ako na nga rin ang nagtatrabaho sa bahay para hindi na ito mamroblema pa. Humihingi ito ng pasensya sa akin at sinasabing babawi siya. Pero sabi ko ay okay lang yon. Ang problemahin niya ay ang pag-aaral niya. Maraming nagbago sa aming dalawa. Unti-unti, una ang oras, pangalawa, lahat. Lahat-lahat nga ay nagbago. Pati na rin ang pagtrato niya sa akin. Hindi ko inaasahan na sa pagpasok niya sa eskwela ay magiging dahilan yon para magbago ang ugali niya at mabago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang dami niyang ginagawa sa eskwela kaya madalas ay umiinit ang ulo niya sa akin. Sa umaga pagkagising ay nakasimangot na ito, hinahanap ka agad ang pagkain niya. Nagagalit ka agad kung hindi ko pa naiahin. Lagi akong kinakabahan sa tuwing nagsasalubong na ang kanyang mga kilay kasi alam kong may mali na naman akong nagawa o hindi ako nakagawa. Hanggang sa pag-uwi nito mula sa eskwela ay ganun pa rin ang pakikitungo niya sa akin. May mga araw na bigla na lang ako nitong sisigawan kapag tinatanong ako nito kung kumusta na ang araw niya. Minsan ay hindi na lang ako nito pinapansin at dediretso na lang sa kwarto para mag-cellphone. Hindi na lamang ako nagsasalita, Papa Dudut. Siguro'y talagang pagod lang siya sa araw niya at ayaw niyang magpaistorbo. Lahat din naman kasi ng tao kapag napapagod nag-iiba ang ugali. Iyon ang madalas na isinisiksik ko sa utak ko. Uy Juliet, andyan ka na pala. Sandali ha. Ilalagay ko lang sa mangkok tong sabaw para makakain ka na. Wag na, hindi ako gutom. Pwede ba namang di ka magutom? Pagod ka galing sa trabaho mo at eskwela. Baka nga yung mga bulate mo sa tiyan sobrang sexy na dahil sa gutom. Wala akong oras makipagbiroan sa'yo, Efren. Pagod ako. Teka, sorry na. Gusto ko lang naman paganin ng loob mo . Alam ko naman pagod ka talaga at ito lang ang naisip kong parang para mawala kahit papaano yung pagod mo. Gusto mo ba talaga mawala ang pagod ko? Oo naman. Gusto mo, masayahin kita mamaya pagkatapos kumain basta hintay mo lang ako matapos maghugas ng plato at maglinis dito sa kusina para diretso tulog na rin tayo. So gusto mong puyatin pa ako, ganon, kakahintay sa'yo, ganon? Hindi naman. Sorry Juliet. Di ko na rin alam kung paano mawawala ang pagod mo. Kailangan ko ng pera. Para saan? May project ako sa school, kailangan ko bumili nun. Ano bang project yun? Alam mo, di mo rin naman maiintindihan kahit sabihin ko sa'yo kung ano yun . Susubukan ko na maintindihan. Di ka nga nakapag-aral.
Paano sinasabi mo na maiintindihan mo? Tama ka. Magkano ba yung kailangan mo? 2,000. Pwede na yun. Ako na lang mag-aabono kung may kulang. Sige, titignan ko sa pitaka ko kung meron. Kung wala, pwede bang sa susunod na araw na lang, didiskarte mo na ako para... Ay nako! Gusto mo ako mag-aral tapos kapag may kailangan sa school hindi mo naman pala maibigay. Eh di sana di mo na lang ako pinag-aaral. Hindi naman sa ganun, Juliet. Ako ka na ibibigay mo lahat pero 2,000 lang di mo pa maibigay? Teka, meron nata sa pitaka ko. Sandali, titignan ko sa kwarto. Nanginginig ang mga kamay ko at binuksan ang aking bag na ginagamit ko sa palengke. May sobre roon na puti at nakatupi. May lamang 2,500 pesos. Sahod ito ni Kano na nakakasama ko magtrabaho sa construction. Pinatago ito nito sa akin at kukunin na lang daw niya sa linggo kapag nagkita kami para hindi niya magalaw dahil gagamitin niya ito sa handa ng kanyang nag-iisang anak. Binuksan ko yun at kinuha ko ang pera. Pinagpapawisan ako noon at iniisip ko kung saan kaya ako kukuha ng ipangpapalit ko rito. Kapag ibinigay ko na itong lahat kay Juliet ano ang gagawin ko? Hindi ako makapag-isip noon dahil halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko. Takot kay Juliet, takot kay Kano at kaba dahil hindi ko alam kung kailan ako makakahawak ng 2,500 pesos muli para mapangbayad sa kaibigan ko. Pero mas nangibabaw ang takot ko kay Juliet. Kapag hindi ko naibigay ito sa kanya ay baka magkaroon ito ng problema sa eskwelahan. Ayokong ako ang maging dahilan nun. Nangako ako sa kanya na igagapang ko siya sa pag-aaral niya. Ayokong madismaya ito at maisipang itigil na ang kanyang pag-aaral. Lumabas ako ng kwarto at nakita kong kumakain na si Juliet. Ngumiti ako para itago ang kaba sa mukha ko. Inabot ko sa kanya ang 2,500 pesos. Ang sabi ko yung 500 ay idadagdag na niya kung sakaling may kulang pa. Natuwa ito at niyakap ako. Tumuloy ito sa pagkain na hindi man lang ako inaaya na sabayan siya. Nang matapos siya ay saka ko iniligpit ang pinagkainan niya habang siya ay dumiretso na sa kwarto para magpahinga raw. Naiwan ako sa kusina na nag-aayos. Hindi na rin ako makakain noon dahil nawala na ako ng gana sa kakaisip kung paano ko sasabihin kay Kano ang nagawa ko. Kinabukasan ay maaga ako nagtungo sa palengke para rumakit. Nananalangin na sana bago umabot ang linggo ay mabuo ko ang 2,000 na utang ko pero nang sumapit na ang araw na magkikita kami ni Kano ay nakayuko na lamang ako na sinabi sa kanya ang mga nagawa ko. Napailing ito at iniwan ako. Alam kong dismayado at galit siya dahil kailangan niya ng pera para sa anak niya. Hindi niya tinanggap ang 1,000 na pinagtrabahuhan kong ipunin. Sobrang sama ng loob ko sa nagawa ko. Pero anong magagawa kong iba? Gusto ko lang namang mapasaya si Juliet at ayokong nagagalit siya sa akin. Habang naglalakad ako pa uwi noon ay nagulat na lamang ako nang makita kong sumabay sa akin si Kano. Inakbayan ako nito at hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Pero noong sinabi niyang huwag ko na raw problemahin ng pera dahil nakahanap na siya ng uutangan ay gumaan kahit papaano ang loob ko. Naiintindihan niya ang sitwasyon ko at bilang kaibigan, ang payo niya, huwag ko raw ibigay ang lahat kay Juliet. Huwag na huwag raw. Pangusap. Ay, ang hirap naman ito. Ito na lang pandiwa. Tama kaya? Parang di naman ganito yung pagkakasabi ni Kanu kanina. Pandiwa. Ayun, mukhang tama. Pangusap. Ay, ano ba to?
Ano yung nagawa mo dyan sa libro ko? Wala. Wala, Juliet. Tinitingnan ko lang yung pictures. Pictures? Tsaka wala namang matinong pictures dyan. Gusto mo ng pictures? Bumili ka ng magazine dyan sa kanto. Ano nga yan? Juliet, Ano? pwede bang turuan mo ako magbasa? Para saan? Wala naman. Gusto ko lang matuto. Ay naku, hindi ako teacher para turuan ka. Hindi mo naman kailangan maging teacher para maturuan ako magbasa eh. Ano ba naman, Efren? Sumali ka na lang kaya dun sa may daycare tuwing umaga. Doon ang ka-level ng utak mo, wag sa akin. Oo nga eh. Pero nahihiya naman akong pumunta doon para matuto lang. Kahit ikaw na lang, kahit konti lang, yung hindi ka mahihirapan na ituro sa akin. Sana. Umilit ka dyan, upo ako. O yan, kaya mo bang basahin yan? Hindi eh. Pangungusap. Yan ang tamang basa dyan. Pangungusap? Kailangan talaga ulitin. Oh, basahin mo to. Pangguri. Pang-uri! Ano ba? Sorry, akala ko magkasama yung G at U eh. Ito, basahin mo. Pangatnig! Ano ba yan? Nakakawalang pasensya ka namang turuan eh. Tanggapin mo na lang kasi. Kinakalawang na yung utak mo bago pa man gamitin. Grade 1 lang inabot mo. Hanggang dyan lang kaya mo, wag mo na ipilit na tataas ka pa dyan, pwede ba? Kakabala eh, imbis na ginagawa ko na lang yung assignment ko ngayon eh. Nandito ako, tinuturuan ka. Sorry Juliet ha. Gusto ko lang namang matuto eh. O yung mga binasa mo, pang-uri, pangungusap, pangatnig. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng mga yan pagkatapos mong basahin? Hindi eh. Bakit kailangan mo pang aralin kung paano basahin yan kung di mo rin naman pala maiintindihan, Aber? Sige, matulog ka na. Ayusin ko na lang muna yung kusina. Good! Akin na yung libro ko. Masira mo pa yan. Gastos na naman. Hindi niya alam kung paano ako nadurog sa mga salita niya, Papa Dudut. Sobrang sakit ang naramdaman ko. Sobrang sakit na sa kanya pa nanggaling ang lahat ng yon. Alam ko namang wala akong pinag-aralan at tanggap ko yon. Pero yung ipamukha mo pa sa akin mismo yon ay sobrang hapdi na sa puso ko. At dahil doon ay hindi ako nakatulog. Nasa kusina lamang ako noon at nakaupo, pinagmamasda ng mesa. Pinupunasan agad-agad kapag nabasa na ito dahil sa mga luha ko. Hindi muna ako papasok ng kwarto hanggat hindi tumitigil ang pagluha ko. Ayaw kong makita niya na ganon ang kalagayan ko. Mahina at walang kalaban-laban. Sinikap kong pagaanin ang loob ko para mawalan yung lungkot pero inabot na ako ng madaling araw pero wala pa rin. Hindi ko na alam. Hindi naman ganito si Juliet dati. Dati ay masaya kami. Naiintindihan niya ako at higit sa lahat ay tanggap niya na hindi ako nakapag-aral. Pero ngayon, bakit ganun na siya? Bakit nag-iba na siya? Ano bang nagawa kong mali? Kaya ko pa bang itama ito kung sakali? Habang tumatagal ay palala ng palala ang pagbabago ni Juliet. Hindi ko alam kung napapansin niya ba yon o sinasadyang wag na lang pansinin talaga. Huminto na nga rin ito sa pagtatrabaho dahil ang sabi niya ay hindi na niya kayang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho dahil nahihirapan siya at naiintindihan ko yon. Ang sabi niya, ako na lang ang bahalang maglatag ng pera sa bahay kasi aayusin niya ang pag-aaral niya. Pumayag ako. Gusto ko rin naman na unahin niya na bantayan ang pag-aaral niya. Ayokong bumagsak siya sa klase. Kaya nga nagtriple ako ng sipag sa pagtatrabaho para magkasya sa bahay at sa pag-aaral ni Juliet. Tapos uuwi pa ako ng bahay, ako ang mag-aasikaso sa lahat dahil 10 oras na ng gabi kung umuwi si Juliet madalas. Ang sabi niya,
marami daw silang tinatapos sa klase ngayon. Tumatango na lamang ako at wala nga rin itong halos oras para sa akin. Niyang mag-usap habang kumakain ay hindi namin nagagawa na. Niyang mayakap siya sa gabi ay ayaw na rin niya. Sa totoo lang ay sobrang nami-miss ko na talaga siya. Pero wala akong magagawa kasi alam ko namang iba ang buhay namin ngayon at una sa lahat ay ako rin naman ang may gusto nito, hindi ba? Ako ang may gusto na pag-aralin siya. Kung nabago ng edukasyon ang ugali niya, pati kaya yun ay masasabi kong responsibilidad ko na rin. Unti-unting nararamdaman ko ang paglayo ng loob ni Juliet sa akin. Kung dati, hindi natatapos ang araw na hindi nito pinapaalala sa akin na mahal niya ako at hindi niya ako iiwanan kahit na anong mangyari, pero ngayon ay umabot na ng halos 5 buwan mula nung huli akong nakarinig sa kanya na mahal niya ako. Dahil din kaya ito ng pagiging abala niya sa pag-aaral kaya nakalimutan na niya ang salitang mahal kita? Sa tuwing iniisip ko to, sumisikip ang dibdib ko. Lalo na kapag naaalala ko ang mga panahong hindi kami ganito. Yung mga panahon na masaya kaming pareho at kontento sa meron kami at tanggap niya ako bilang ako, hindi tulad ngayon na parang diring-diri ito sa tuwing nagkakasalubong kami ng tingin sa bahay. Lahat ng ito ay hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil sa takot na baka totoo ang hinala ko na baka hindi na ako nito mahal. Ayokong marinig yon sa kanya kasi hindi ko kaya. Siya na ang buhay ko, ang mundo ko at kapag nawala ito ay hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Kaya ginawa ko ang lahat para maibalik ang dating kami, ang dating siya. Isasalba ko ito hanggang kaya ko pa. Hindi pa rin ako tumigil ng pagsilbihan siya sa bahay. Dinoble ko pa, yung tipong kahit na kailan ay hindi siya makakahawak ng maduming pinggan o makakatapak ng maduming sahig. Sinikap ko makauwi ng maaga para maunahan ko siya pagdating sa bahay para makapagsimula na akong maglinis at magluto, pero kadalasan ay nakakatulog na lamang ako sa hapagkainan sa kakahintay sa kanya sa gabi. Lumalamig na nga ang sabaw ng sinigang na gusto niya pero hindi pa ito dumarating para matikpan niya. Maraming gabi na ganito ang nangyayari, Papa Dudut. Dati pa nga ay sinasabi nito sa akin tuwing nagtatanong ako ang dahilan kung bakit ito hindi nakakauwi ng maaga. Tulad ng dati. Dati ang sagot niya ay may tinatapos sa school pero ngayon ay diretso na lamang ito sa kwarto para mag-cellphone o manood ng TV. Kapag tatanungin ko siya, nagagalit siya. Bakit daw kailangan ko siyang pakialaman pagod na nga ito at saka papasok ng kwarto, pero sa tuwing ididikit ko ang tenga sa pinto ng kwarto ay maririnig ko naman itong nanonood ng TV. Hindi na lang ako nagsasalita pa. Baka lumala pa ang galit niya. Tulad ng iba kong ginagawa, tinanggap ko na rin ito para umiwas sa away. Hanggang sa isang oras, ang 10 oras na gabi na pag-uwi niya ay nabago na. Mas lumala pa. Dahil maraming gabi na rin na hindi siya umuuwi ng bahay. Uuwi lamang ito para magpalit ng damit at iaabot nito sa akin ang maruruming damit niya para ipalabada. Tatanggapin ko ito at uutusan niya akong dapat ay mapatuyo ko ito sa loob lamang ng kalahating araw. Dahil kailangan daw niya ito sa school. Tatango ako at susubukang gawin ang pinag-uutos niya at kapag hindi ko magagawa ay katakot-takot na mura at pangmamaliit sa akin ang maririnig ko. Para akong kasambahay kung ituring niya. Parang hindi niya ako karelasyon kung kausapin. Hindi ko na alam kung sino ba talaga ako para sa kanya. Sa kagustuhan ko na maisalba pa ang relasyon namin ay nagpunta ako sa kanilang eskwelahan para sorpresahin siya. Naka-extra ako sa parlor na nirekomenda ni Kano. Kailangan daw nila ng maglilinis noon ng buong araw dahil nagkasakit ang tagalinis nila at nagkataong Biyernes pa kaya maraming tao.
Kinuha ko yon para pandagdag sa kita na iniipon ko naman para sa anibersaryo naming dalawa ni Juliet na sana'y hindi niya nakalimutan dahil ako ay hindi ito nawala sa isipan ko. At gusto kong i-celebrate ito dahil tumagal kami kahit marami kaming pinagdaanan. Dumating ang araw ng aming anniversary. Bumili ako ng kulay asul na rosas, yung kinukulayan. Natuwa kasi ako rito at baka sakaling matuwa din si Juliet. 5 rosas lang ang nabili ko noon at pinalagyan ko pa ng dahon at pinabalot ng makulay na pambalot. Bumili din ako ng maliit na teddy bear sa Divisoria. Yung teddy bear na may hawak na puso. Medyo may katigasan pero pwede na. Kailangan ko kasing maisakto ang perang hawak ko para mailabas ko pa siya sa date namin. Naglibot-libot pa ako noon para makahanap ng pwede pang maibigay sa kanya at nakakita ko ng bestida na bulaklakin. Lumaki ang mga mata ko dahil nakita ko ito sa TV. Doon sa teleseryeng pinapanood ni Juliet. Parang may ganito yung babaeng bida na pinapanood niya. Inalam ko ang presyo at hindi na ako nakipagtawaran pa dahil alam kong matutuwa dito si Juliet. Nagmamadali akong naghanap ng mabibilhan ng pambalot ng damit na yon, pero ang tanging nakita ko ay pambalot na may maliit na sulat na happy birthday. Wala na ako nagawa at iyon ang binili ko. Bumili ako ng pandikit at saka naghanap ng sulok na pwede kong ibalot ang damit. Halos mabunggo-bunggo at murahin ako ng mga tao na nakakakita sa akin na nakaupo sa sahig dahil nakakasagabal na ako sa paglalakad nila. Minadali ko na rin ito dahil kailangan ko nang maabutan si Juliet. Naalala ko ang sabi niya na alas 5 ng hapon matatapos ang klase niya at ang classroom nito ay malapit lang sa gate kaya makikita ko ito kaagad. Matutuwa ito kapag nakita ako. Sana matuwa ito sa mga nakayanan ko. Juliet, Anong ginagawa mo dito? sinusundo ka. Ito na ang huling klase mo ngayong araw, hindi ba? Oh, pero umalis ka na. May pupuntahan pa ako. Juliet, anibersaryo kasi natin ngayon eh. O ano ngayon? Pinagandaan ko kasi ang araw na to eh. Heto, binili pa kita ng bulaklak. May teddy bear din na makakatabi mo sa gabi tapos itong damit mo. Umalis ka na, please. Itong damit na kasya sa'yo, binili ko sa Divisoria kanina kasi nakita ko... Umalis ka na, Efren. Ano ba? Nakita ko to sa teleserye na pinapanood mo dati. Suot ito ng babaeng bida yung mistisa. Babagi sa'yo to. Wala ka ba naririnig? Sabi ko umalis ka na, di ba? Buksan mo na kasi para makita mo. Gusto ko makitang suot mo yan sa date natin mamaya. Juliet! Hoy! Dali, umalis ka na. May gagawin pa ako. Teka, saglit lang. Anong oras ka ba pwede? Hihintayin kita, okay lang. Susundin kita kung saan ka pupunta. Hihintayin kita kung kailangan. Umuwi ka na lang. Doon na lang tayo sa bahay mag-celebrate ng anniversary natin. Pero gusto ko sana kumain tayo sa labas para may bago naman eh. Grabe, lahat nagmamadali palabas ng gate. Nakakaloka. Hoy, Juliet, kanina pa ako tawag sa'yo para namang hindi mo ako nakikita. Ang dami kasing tao hindi ko masyadong narinig. O, tara na. Sino siya? Ako si Efren, ako yung... Yung boy namin. Oo, yung boy namin. Yung katulong, ganun. Ano yung hawak niyang bulaklak? Tapos teddy bear at yung naka-wrapper? Ewan ko. Para siguro sa asawa niya. Di ba, Efren? Kasi gusto niya sanang bumali at mag-day off ng mas maaga kasi may pupuntahan sila ng asawa niya. Di ba, Efren? Oo. O siya, pinapayagan na kita. Sige na, umuwi ka na. Tintay mo na lang asawa mo doon, ha? May pupuntahan pa kami ng friend ko. True! Tara na, Juliet. Baka wala na tayong maupuan sa sinihan. Bye, boy! Boy? Isa lang akong boy sa kanya? Para akong tinadyakan sa sikmura sa mga narinig kong pagkakaila sa akin ni Juliet. Harap-harapan niya itong ginawa at ito ang unang beses na narinig ko ito.
Kinakahiya na ba talaga niya ako? Akala ko ba ang sabi niya kahit sino pa man ako ay mahal niya ako at tanggap niya ako? Bakit ngayon ay nagbago na? Habang nasa loob ako ng jeep noon ay panayang punas ko sa mga mata ko. Namuon na kasi ang mga luha at ayokong makita ito ng mga tao. Ginagamit ko ang manggas ng polo ko para pangpahid ko sa mga mata ko. Ang polo na ito na hinaram ko pa kay Kano para magamit sa espesyal na okasyon na yon na mauuwi din pala sa wala. Dala ko pa rin ang mga regalo ko na sana'y para kay Juliet. Ni hindi man lang niya ito hinawakan o tinignan. Ni pasasalamat kahit konti lang ay wala akong natanggap sa kanya. Umuwi ako ng bahay para iwan muna ang mga regalo ko at saka ako dumiretso sa palengke para bumili ng makakain namin ni Juliet. Hinawakan ko na lamang ang sinabi niya na sa bahay na lang kami magkita. Doon na lang siguro niya balak mag-celebrate ng anniversary at pwede na rin doon bibili ako ng lechong manok at soft drinks. Tapos bibili ako ng cake sa panaderyang suki ko sa tuwing umaga. May mga bilog na cake na nakadisplay doon. Bago magdilim ay kailangan kong mahihanda na ang lahat ng kailangan para yon na agad ang maabutan ni Juliet sa pag-uwi niya. May nadaanan pa nga akong nagbebenta ng lobo. Bumili ako ng 3 piraso. Isasabit ko ito malapit sa bintana. Magugustuhan ito tiyak ni Juliet. Ang sabi kasi niya noong bata pa lamang siya ay mahilig siyang kumuha ng lobo sa mga birthday yan at pinupuntahan nila ng mama niya noong bata pa lamang siya. Nakarating ako sa bahay sakto sa inaasahan ko. Naghilamos lang ako sandali para mawala ang pinaghalong pawis at natuyong mga luha kanina. Nilinis ko na rin ang manggas ng polo sa pamamagitan ng basahan. Nilapag ko na sa mesa ang lechong manok at nagsaing na rin ako. Habang hinihintay ang sinaing ay sinabit ko na rin ang mga lobo at saka pinatong sa upuan ang mga regalo ko kay Juliet. Nagwalis na rin ako sa kusina at inayos ang mesa. Yung mesa na nakikita ko sa mga restaurant. Sinubukan kong gayahin yon kung paano ang pagkakaayos ng mga ito at pinagkasya kung anuman ang gamit na meron lamang sa bahay. Nang matapos ang sinaing ay pumasok na ako sa kwarto para mag-ayos ng mukha. Humingi ako ng konting pulbos ni Juliet. Bahagyang ipinahid sa aking mukha at naglagay ako sa likod ko para mawala ang pawis at amoy at pagod nito. Nagsuklay at naglagay din ako ng gel. Nang makontento na ako sa itsura ko ay bumalik na ako sa kusina. Pinagpag ang aking damit bago ako umupo habang hinihintay si Juliet. 1, 2, 3, 4, 5 oras na ang lumipas pero wala pa rin si Juliet. Lumalamig na ang lechong manok na gusto ng patungan ng mga langaw na nakapasok sa bahay. Panay ang wagwag ko sa aking mga kamay para hindi sila makalapit. Yun ang ginawa ko para magpalipas ng oras. Ang sinaing na lumamig na ay mayat maya kong iniinit bawat oras na lumilipas. Marahil ay nagtutong na ito pero ayos lang basta ang importante ay mainit ito na madadatna ni Juliet. Alam kong ayaw niya at nawawalan siya ng gana kapag malamig ang kaning nakahain. Umidlip ako ng saglit nang maramdaman kong bumagsak na ang talukap ng aking mga mata. Pinakpang ko na lamang ng malaking plastik ng mangkok ang lechon. Umidlip ako habang nakaupo. Hindi ko na namalayan ang oras. Dala ng pagod ay napasarap ang idlip ko. At nagising na lamang ako nang marinig kong nagbukas ang pintuan. Niluwan nito si Juliet at agad akong tumayo para salubungin siya pero imbis na yakapin ako nito o salubungin ng may ngiti ay bigla na lamang nitong sinampal at pinagmumura ko. Bobo? Tanga? Walang pinag-aralan at walang kwenta at inutil. Ito ang mga paulit-ulit na salitang sinabi niya sa akin habang dinuduro-duro niya ako sa noo ko.
Hindi ako makasagot noon. Ayokong salubungin ang galit niya. Galit na nagmula sa pagpunta ko ng walang pasabi sa school nila, yun ang kinakasama ng loob niya. Sa mga oras na yon ay pinipigilan kong umiyak sa masasakit na salitang pinapaligo niya sa aking mukha. Hindi ko siya matignan dahil mas lalo ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko siyang nanlilisik at puro puot ang laman ng kanyang mga mata. Nang matapos itong ilabas lahat ng sama ng loob niya, ay itinulak niya ako na naging dahilan para mabunggo ko ang mesa at malaglag ang litsyong manok. Padabog itong nagpunta sa kwarto. Pinulot ko ang lechon habang punong-puno ng mga luha ang aking mga pisngi. Pinagpag ko ang lechon at saka binalik sa lamesa. Naupo ako noon at kailangan kong maupo dahil bigla ay nanghina ako ang aking mga tuhod dahil sa mga nangyari. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang salubong sa akin ni Juliet. Napatingin ako sa bintana. Maliwanag na pala. Umaga na pala. Tapos na pala ang anniversary naming dalawa. Hindi ako iniimik pa ni Juliet mula noong inaway niya ako. Gustuhin ko man siyang kausapin pero hindi ko magawa. Sa tuwing lalapitan ko siya ay kukumpasan niya ako sa kanyang palad na huwag lumapit at sinusunod ko yon. Ayokong lumala pa ang galit nito sa akin at hinayaan ko na rin ang mga gabing hindi ito umuuwi at kung uuwi man siya, parang wala pa rin siyang nakikitang Efren. Nasanay na rin ako sa amoy alak at puro sukang mga damit niya na nilalabhan ko. Gusto ko nang sanayin ang sarili ko sa ganito kasi baka sa ganitong paraan ang gusto ni Juliet na magsama kami. Baka kapag pumayag lang ako sa ganitong klaseng pagsasama ay hindi niya ako maisipang iwanan. Okay na yon sa akin. Sinubukan kong muli na matutong magbasa. Kapag wala si Juliet ay binubuksan ko ang libro niya para magsimulang magbasa. Panay ang tingin ko sa pintuan at nagbabantay baka bigla siyang dumating. Baka magalit ito kapag nakita niyang hawak ko ang mga libro niya. Habang nagluluto, naglilinis at naglalaba ay pilit kong tinuturuan ang sarili ko na magbasa. Kahit na hindi ko maintindihan ang mga salitang pinipili kong basahin, ay binabasa ko pa rin. Kahit na dito lang muna ako magsimula. Matuto munang magbasa bago maintindihan yung mga salitang yon. Baka kasi kapag natuto na ako magbasa, hindi na ako hahamakin at lalaitin pa ni Juliet. Baka sakali kapag marunong na ako magbasa ay babalik na yung dati naming samahan tapos mamahalin na niya ako ulit at hindi na niya ako ikakahiya sa mga kaibigan niya. Pwede na niya akong ipagmalaki. Gusto ko talagang mangyari yon, Papa Dudut. Yung mahalin niya ako ulit at tanggapin. Kapag naiisip ko yon ay ginaganahan akong matutong magbasa. Masosurpresa si Juliet kapag nalaman niyang parang edukado na ako. Sana nga talaga matuwa siya. Para malaman ko kung tama ang ginagawa kong pagbabasa ay nagpaturo ako kay Kano. Gusto kong pakinggan niya ako habang nagbabasa para maitama niya ang mali ko. Dinampot ko ang librong hindi ginagamit ni Juliet. Matapos kong maglinis ng bahay ay pumunta na ako ng palengke. Pero hinarang ako ni Aling Karing at inutusan akong buhatin ang mga carrots para ilipat doon sa isang pwesto niya. Pumayag naman ako para mabigyan niya ako ng pera. Nang matapos yun ay hinanap ko na si Kano pero nakasalubong ko naman si Mang Teryo. Nagutos ito na balatan ko ang mga paa ng manok na napasingawan ng mainit na usok para lumambot. Alam ko matatagalan ako noon pero wala akong magawa dahil trabaho yon. Nilapag ko muna ang libro sa gilid at nagsimula na. Sa pagmamadali ko ay hindi ko na malayang natalsikan na pala ng libro ni Juliet. Nang matapos ako, agad ko itong pinagpag para hindi ko maalat ang mga talsik ng dumi. Matapos kong kunin ang bayad sa akin ay tumakbo na ako para hanapin si Kano at nakita ko nga na nakaupo ito habang nakikipagkwentuhan sa isang tindahan ng matandang babae.
Nagsosoft drinks pa ito habang panay ang hagalpak. Kano? Oh, parang Efren! Tagal mong di nagpakita. Musta na? Naging abala lang sa bahay. Pasensya na pare. Kailangan magbantay ng bahay. Eh, si Juliet. Di ba niya magawa? Naku, ayaw ko na siyang istorbuhin pa. Alam kong abala din siya sa pag-aaral. Sa pag-aaral nga ba talaga? Oo naman. Makikita ko naman yun eh. Gaano ka kasigurado na nag-aaral nga siya? Kasi madalas siya sa school at gabi na kung umuwi. Pagod palagi. Nakakaawa naman kung pati sa bahay pagtatrabahuin ko pa siya. Naloko na. Alam mo, parang Efren. Huwag na lang natin pag-usapan si Juliet pare. Kaya kita pinuntahan kasi gusto ko sana magpatulong sa'yo tungkol sa pagbabasa. Oh, bakit? Gusto ko sanang tignan mo kung tama ba yung pagkakabasa ko ng mga salita dito sa libro. Huh? Para saan? Hindi para sa akin. Para kay Juliet. Gusto ko matuwa siya kapag nalaman niya na marunong na ako magbasa. Matutuwa ba siya talaga? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko naman malaking tulong yun kung matuto ko magbasa para... Para mahalin ka pa niya. Para di ka niya iwan. Matyaga akong binantayan at tinulungan ni Kano na magbasa. Kahit siya man daw ay hindi rin maintindihan ang mga binabasa namin. Grade 6 naman ang itinapos ni Kano pero marunong na itong magbasa. Siguro ay inabot kami ng 2 oras sa pag-aaral. Kung hindi lang may nagutos kay Kano ay hindi pa sana namin tatapusin yon. Gusto niyang matuto na akong magbasa. Mukhang nakakaramdam ito sa pinagdadaanan ko. Binalikan ko isa-isa ang mga naituro niyang tama sa akin at pagkatapos noon ay umuwi na ako. Nagmamadali at kailangan ko palang magsaing at magluto. May kangkong pa naman sa bahay at may bagoong. Ipiprito ko na lamang ang natitirang tuyo at ilalaga ang kangkong. Lakad takbo ang ginawa ko, makaabot lamang sa bahay. Nang makarating na ako sa bungad ng bahay ay hingal na hingal pa akong huminto. Nang makabawi na ako ng lakas ay nilabas ko na ang susi ko pero nagulat ako nang malamang bukas na pala ang pintuan. Binuksan ko yon at doon ay nakita ko si Juliet na nakakunot noo. Saan ka galing? Diyan lang sa palengke. Nagbuhat ng carrots at nagbalat ng paa ng mga manok tapos pinuntahan ko. Kanina pa ako nandito? Ngayon ka lang talaga uuwi? Mag-aalas 6 pa lang naman ng gabi ah. Gabing-gabi na yan para sa akin. Gutom na ako. Saan yung pagkain? Ay, oo, mabilis lang to, sandali lang. Magluluto ako ng tuyo at kangkong. Magsasaing. Pero kung gusto mo, isasangan ko na lang yung kaning lamig dyan. Ayoko ng kangkong, ayoko ng tuyo, ayoko ng kaning lamig. Ano ba? Saan ka nagpupunta imbes na mamalengke na lang ang ginawa mo? Kakasira ng araw. Ano bang gusto mong pagkain? Kukuha ko ngayon din. Hintayin mo ako. Magtimpla ka muna ng kape o kaya... Gusto ko ng manok at mainit na kanin. Lumabas ka na at bumalik ka. Ngayon na! Oo, Juliet. Teka, pumalik ka dito. Bakit nasa iyo yung libro ko? Hiniram ko lang kasi ano... Kasi ano? Gusto ko lang naman matuto magbasa, Juliet. Di mo naman ginagamit yung librong yun eh. Sa tingin mo talaga matututo ka pa? Mapurol ng utak mo eh. May edad ka na. Wala nang panglangis sa utak mo, hoy. May mga natutunan naman akong basahin. Tinuruan nga ako ni Kano kung tama yung mga nabasa ko. Nagpaturo ka pa talaga sa katulad mong walang tinapos. Grade 6 tinapos niya. Hala, sinagot mo pa talaga yan? Totoo naman kasi, Juliet. Wala akong pakialam sa inyong dalawa ng kaibigan mong bobo na katulad mo. Bahala ka kung anong gagawin mo sa buhay mo. Basta wag mo lang pakialaman ng mga gamit ko. Kapal na mukha nito. Gustong matuto magbasa. Saan mo naman gagamitin yung pagbabasa mo? Sa pagbubuhat sa palengke? Hindi. Ayun naman pala eh. Di wag mo nang pilitin ang sarili mo matuto magbasa. Papahirapan mo pa sarili mo. Imbis na mag-focus ka na lang sa pagtatrabaho sa palengke at pag-aayos dito sa bahay kung ano-anong iniisip mong gawing matanda ka. Ewan ko sa'yo. Bigyan mo na lang ako ng 500 dyan. Sa labas na lang ako kakain, ayokong kasabay ka. Madedemonyo ako sa'yo eh. 300 lang meron sa akin, Juliet. Okay na yan.
May utang ka pang 200 sa akin ha. Ibigay mo sa akin bukas bago ako pumasok. Nang umalis si Juliet ay naiwan ako sa bahay na mag-isa. Niluto ko pa rin ang kangkong at tuyo. Sinangag ang kanin, naglinis. Tahimik ako habang ginagawa ko yon. Habang paulit-ulit kong pinapaikot sa utak ko ang mga salitang binitawan nito kanina. Nang matapos ako maglinis ay pinasok ko na sa kwarto ko ang libro niya. Nilinis ko pa itong muli para masiguradong katulad pa rin ito ng dati. Lumabas ako papunta sa palengke. Nagtanong-tanong doon kung may ipapagawa ba ang mga ito. May 3 pwesto lang ang nag-utos sa akin at magbuhat daw ako at maningil ng pautang. Nagawa ko lahat ng iyon bago magsara ang palengke. Kumita ako ng 700 pesos. Okay na ako. Umuwi ako ng bahay 8:30 na. Pero wala pa rin si Juliet. Pumasok ako ng kwarto, naupo sa kama at pinagmasdan ito. Ito ang saksi sa pagmamahalan dati namin ni Juliet. Dati ay damit lang ang laman nito at orokan. Ngayon ay may TV na, radyo, libro at iba't ibang abubot ni Juliet. Napangiti ako. Malayo na ata talaga ang narating naming dalawa. Nang makontento ako sa pagbabalik sa mga alaala naming dalawa roon ay binuksan ko ang orokan at isa-isang kinuha ang aking mga damit. Nilagay sa sako bag at konti lang naman ang damit ko kaya madali ko yung naayos. Nang matapos ako ay lumabas ako ng kwarto. Nilabas ko ang pitaka ko at iniwan ang 200 pesos na kailangan ni Juliet sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan ko muli ang bahay namin. Walang luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Ramdam ko naman ang sakit sa dibdib ko pero hindi ko gustong lumuha ang mga mata ko. Lumapit na ako sa pintuan habang bitbit ang sako bag. Binuksan ko yon at saka umusal ng paalam sa tahanang matagal ding inalagaan. Oras na. Oras na para magpaalam sa bahay, sa mga alaala sa minsang naging saya, sa lungkot sa dating pagmamahalan, sa aming dalawa, kay Juliet at oras na para magpaalam at oras na para mangako sa sarili ko na huwag nang lilingunin pa ang mga bagay na minsan nagpasaya sa iyo pero ngayon ay unti-unting dumudurog sa puso mo. Ang inyong kapuso at kabarangay, Efren. Ikaw kabarangay, tulad ni Efren, kaya mo nga rin bang magpaalam sa mundo mo? Sa taong ginawa mong buhay? Sa taong akala mo ay mamahalin mo habang buhay? O baka naman katulad ka ng iba na umaasa na baka sakaling bumalik siya sa dati o bumalik kayo sa dati kaya hanggang ngayon, andiyan ka pa rin at umaasang darating ang araw na yon. Pero paano kung hindi na? Paano kung ang pagbabago niya ay permanente na? Hahabol ka pa ba sa kanya? O hahayaan na siyang makalayo kung saan man siyang direksyon ihangin ng kanyang pagbabago? Ikaw, ano ang desisyon mo? Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong Mr. Lobster. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
sa